May mga kagubatan na hindi namarkahan sa mga mapa. May mga sumpa na umiiral lamang kapag nakalimutan ng mga tao na sila ay umiral. At may mga bata ipinanganak sa malalim na kagubatan, hindi para maging ordinaryong tao. Nahulog ang ilaw sa isang bata na nakakulong sa isang sira-sirang bahay na kawayan. Isang payat at matandang lalaki na may hawak na dimlilit anting-anting ay may ibinubulong sa sinaunang wika. Bong ang pangalan niya. Walang ama. Walang ina. Isang lolo lamang at isang lihim na ipinasa sa pamamagitan ng laman at dugo. Ang bata ay tumatakbo sa kagubatan, nakarinig ng mahinang tawag mula sa malayo. Isang bahid ng liwanag ang dumaan at biglang umulan. Nagpatuloy ang tagapagsalaysay. Nang ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang ambush, walang inaasahan na ang bata ay mabubuhay. Ngunit ang kagubatan ay hinawakan siya, inalagaan, hindi sa pagmamahal, ngunit sa takot. Flash forward, si Bong ay nasa hustong gulang na, nakasuot ng uniforme ng militar, bumaril sa lugar ng pagsasanay, ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis pa rin tulad ng isang mabangis na hayop. Lumaki siya naging sundalo. Ngunit may bahagi pa rin ng kanyang puso na hindi pa umalis sa kabubatan. At pagkatapos isang tawag, isang misyon, isang lugar na walang pangalan, ngunit alam ng lahat ng matatandang sundalo, ang mga pumapasok, bihirang lumabas. Ang grupo ng mga sundalo ay nagmamartsa patungo sa kabubatan, ang kamera ay dahan-dahang nakapan sa bawat tense na mukha. Si Bong ay lumakad sa gitna nila, ang kanyang kamay ay humihigpit sa anting-anting sa kanyang leeg. Walang nakakaalam na ang pugad ng mga rebelde ay hindi lahat ng tao. Walang nakakaalam na nagsimula ang isang lihim na digmaan ilang siglo na ang nakakaraan. At walang inaasahan na ang naghihintay sa kanila sa unahan ay hindi mapatay ng mga baril at bala. Sumisigaw mula sa malalim na kabubatan, ang kamera ay nanginginig, kumukupas sa itim, tanging ang tibok ng puso at ang mga huling salita. Hindi ito isang misyong militar, ito ay isang paglilinis. At ang pinili ang siyang nagdadala ng dugo ng dalawang mundo. Kapag dumating ang digmaan, hindi ito kumakatok sa pinto. Nawawasak nito ang lahat pati pagkabata. Scene flashes, isang maliit na nayon sa gitna ng kabubatan. Isang kubo na nasusunog. Isang mag-asawa ang gumuho. Isang batang lalaki na humigit kumulang 7 taong gulang, nanginginig, ang mga mata ay puno ng luha, tumakbo palayo sa gubat. Si Bong 7 taong gulang pa lang nawala na ang lahat. Dito, isang bahay na kawayan na nababalutan ng lumot na matatagpuan sa gitna ng gubat. Ang matandang mangtutan, manipis, mahabang puting buhok, ay kumukulong tubig sa ibabaw ng apoy. Sa tabi niya ay si Bong, ngayon ay mas matanda na, ang kanyang mga mata ay hindi na inosente. Mangtutan, paos na boses. Makinig kang mabuti, apo. Hindi lahat ng mabubuhay ay mabubuhay. Ngunit ikaw ang pinili. Gumulot siya ng kwintas na may palawit na itim na bato, inilagay sa kamay ni Bong. Hinawakan ito ng bata, kumikislap ang liwanag na parang hininga ng lupa at langit. Si Mangtutan, isang lalaki na dating shaman, ay anino na lamang ng kanyang sarili. Ngunit naniniwala siya na ang anak ng kanyang anak na babae ay hindi isinilang upang maging isang ordinaryong tao. Kakaibang kakayahan. Montage. Namumuhay si Bong na naaayon sa kalikasan,
nakikipag-usap sa mga maiilap na ibon, nagpapagaling ng mga sugatang ligaw na hayop, nakikinig sa bulong ng mga dahon sa gitna ng maulan na gabi. Minsan, idiniin niya ang kanyang kamay sa lupa, kumikinang ang kanyang mga mata, at isang makamandag na ahas ang dumulas ng hindi umaatake. Nararamdaman ng bata isang bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao, espiritual na enerhiya. Yan ay breakup. Nagbibinata na si Bong. Inaayos ni Tutan ang kanyang mga gamit. Maulap ang kagubatan. Isang pickup truck ang naghihintay sa malayo. Mang Tutan, nakatingin ng malalim sa mga mata ni Bong. Ang mundo sa labas ay mas malamig kaysa sa iyong iniisip. Ngunit ang string na ito ay magpapaalala sa iyo kung sino ka. Isusuot ni Bong ang kanyang anting-anting papasok sa sasakyan. Ibinalik ng kanyang mga mata ang kagubatan sa huling pagkakataon. Tumataas ang background music. Naglakad ang bata palabas ng kagubatan, may dalang wasak na puso at isang hindi nagising na sumpa. Bagong mundo. Montage, maingay na lungsod. Si Bong ay nakatira sa isang tiyahin, pumapasok sa paaralan, iniiwasan ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang kakaiba. Siya ay tahimik, madalas tumingin sa labas ng bintana, nagsusulat ng isang talaarawan sa mga sinaunang karakter nang hindi alam kung bakit. Kahit na nakatira siya sa gitna ng mga tao, hindi siya nabibilang sa mundong iyon. Isang gabi, nanaginip si Bong ng isang gubat na nasusunog, si Tutan ay kinaladkad ng isang maitim na nilalang. Sa kalangitan, isang sinaunang simbolo ang kumikinang, kapareho ng tatoo sa likod ng kanyang leg. Nagising si Bong, anting-anting na kumikinang sa kanyang dibdib. Hula! Si Tutan, mas matanda, ay nakaupo sa tabi ng apoy, sa gitna ng kagubatan, bumubulong sa isang estranghero na may balabal. Tutan. Hindi alam ng bata, ngunit ang kanyang dugo ang huling susi. Estranghero. Kung mahulog siya sa kanilang mga kamay, walang makakapigil sa gabi. Kot, isang maitim na figura ang nakatingin kay Bong mula sa malayo. Sa gitna ng lungsod, ang mga mata ay namumula na parang nagniningas na uling. May mga sinulid na hinabi sa loob ng maraming siglo. May mga mandirigma na hindi pinili, ngunit ipinanganak para sa labanan. At kapag bumalik ang kadiliman, ang batang lalaki ng kagubatan ay dapat pumili, maging tao o maging ang tinatawag ng mga tao sa mga nakakatakot na pangalan. Welcome to the legend of Commander Tambong. Ang batang lalaki ng kagubatan ay isa ng sundalo. Hindi isang ordinaryong sundalo, ngunit isang mandirigma na ipinanganak para sa walang pangalan na mga misyon, walang kaluwalhasyan, walang garantisadong kaligtasan kapag ang mga tropa ay umatras. Mahiwang file. Army Command Center, nakabukas ang file sa mesa. Larawan ni Bong. Mixed reviews, excellent in survival skills, extraordinary reactions, but lack in mental stability, strange behavior when the forest or animals appear. Commander, hindi comfortable. Siya ay isang tao ng kagubatan, hindi isang tao ng organisasyon. Katulong. Ngunit kung totoo ang ulat, kailangan natin ang isang tulad niya para sa Operation 310, kung saan nawala ang mga rebelde ng walang bakas. Hindi walang pangalan ni order. Pinatawag si Bong sa command room. Malamig ang silid, madilim ang ilaw. Nakapaskil sa dinding ang isang lumang mapa,
Hindi pa malinaw na namarkahan ang gubat. Major Alves, pabulong. Hindi lang ito isang operasyong kontra-insurhensya. Mayroong isang bagay doon, isang bagay na hindi na makakabalik sa ating mga sundalo. Bong, mahinahon. Hindi ako takot sa gubat, Ginoo. Pero natatakot ako sa mga utos na walang malinaw na target. Alves, nakatingin ng malalim sa mga mata ni Bong. Kung gayon ikaw ay mas angkop kaysa sa iba. Reunion ng AE France Reunion. Tanawin ng field camp. Kulay abo ang langit. Bumaba si Bong sa sasakyang militar, hawak ang kanyang backpack. Isang sigaw ang umalingaw sa mga sundalo. Bullet tumawa ng malakas. Aba! Nabuhay muli ang diwa ng gubat. Commander Tumbong. Balbas mahigpit. Ang taong ito ay nakaligtas kung saan ang iba ay namamatay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kakahuyan. Tinapik nila ang balikat ng isa't isa, ngunit hindi maitago ang kanilang pagkabalisa. Lumilitaw ang mga anino mula sa mga mata ni Bong na parang may nararamdaman. Alamat mulad si dilim. Ang unang gabi sa outpost. Ang mga bantay ay nagbabantay. Ang gabi ay tahimik. Biglang isang mahabang alulong ang umalingaw mula sa kabubatan, hindi tulad ng sigaw ng isang hayop, ngunit tulad ng isang daing mula sa ibang mundo. Ang isang gwardiya ay bumagsak, lumiligid ang mga mata, itinuro ang kabubatan. Guard, pabulong. Nakikita ko ang mga pulang mata, wala itong anino, wala mga binti. Sa sandaling iyon, ang anti-anting na kwintas ni Bong ay nagsimulang kuminang ng mahina, kahit na walang nakahawak dito. Bong, pabulong. Gising na sila eh. Walang pangalan ng katawan. Kinabukasan. Nagpatrolya ang pangkat sa kabubatan. Nadiskubre nila ang isang abandonadong kubo na desyerto na may mga lantang bangkay, dilat ang mga mata, ngunit walang mga sugat. Isang kakaibang bakas ng kamay lamang sa dibdib. Balbas, mahigpit. Ito hindi tao. Bulete, nanginginig at nagbibiro. Mag-ingat sa mga zombie. Hindi ako nagpapabakuna. Awkwardly laughing the group. Lumapit si Bong sa bangkay, muling kumikinang ang kanyang anting-anting. Biglang lumamig ang hangin. Tumahimik ang mga puno. At bahagyang gumalaw ang mga bangkay. Bong, sumisingit sa kanyang mga ngipin. Hindi sila patay. Naghihintay sila para sa gabi. Iyan ay sumpa ng hindi kilalag na kabubatan. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Bong, tinutunton ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa stock ng kanyang baril. Lumakad si Balbas. Balbas, nakita mo na ang mga bagay na ito dati, hindi ba? Bong, nakatingin ng diretsyo. Hindi. Nakatira ako noon sa kanila. Bumagsak ang katahimikan. Binasag ng tambol ng tiyan ni Bullet ang tensyon. Bullet, kumakain at nagsasalita. Tara na guys, magtiwala ka sa akin. Basta may anti-anting, okay lang ako. Mula sa kagubatan,
Isang figura na may pulang mata ang tahimik na nanonood sa grupo mula sa malayo, at ang kamera ay unti-unting nag-zoom in sa bone mask sa ulo ng nilalang. Ang dapat sana ay isang anti-insurgency campaign ay naging reverse hunt na ngayon. At ang mga mangangaso ay hindi tao. Walang nakakaalam kung saan magsisimula ang hangganan ng kabubatan. Lamang kapag sila ay lumampas na, napagtanto nila hindi na sila maaaring bumalik. Inidaan tungo ay bawal na zona. Ang grupo ng mga sundalo ay lumipat ng mas malalim sa kabubatan, wala ng yes, wala ng radio wave. Bawat hakbang ay nagdaragdag ng patong ng fog sa kanilang paningin. Bulet na bumulong ng isang panalangin. Higpitan ni Balbas ang hawak sa kanyang punyal. Bong, malamig. Mag-ingat ka. Ang lugar na ito ay hindi lang pumapatay ng mga tao gamit ang mga armas. Isang itim na ibon ang bumangga kay Bulete at namatay sa kanyang balikat. Dilat ang mga mata nito, pula ng dugo, tumutulo ang itim na dugo mula sa kanyang tuka. Tahimik ang lahat. Balbas. Ang hangin dito may mali. Nakalimutan ngayon. Natuklasan nila ang isang abandonadong sinaunang nayon, bubong ng nipa, mga dingding na kawayan, ngunit walang alikabok, walang sapot ng gagamba na para bang ito ay inabandona lang. Isang batong dambana ang nakatayo sa gitna ng nayon, na inukitan ng kalahating hayop, kalahating tao. Yumuko si Bong upang tumingin at sumigaw. Bong nagulat. Ito ang simbolo ng unang henerasyong Luban, Aswang Clan. Bigla may lumitaw na maitim na figura sa likuran nila. Isang matandang babae, malagatas ang mga mata, matuyot ang buhok na parang lumot, dahan-dahang lumabas sa dilim. Matandang babae. Maligayang pagdating sa lugar kung saan ipinagkanulo ang dugo ng iyong mga ninuno. Malia, yan ni tagapagligtas ng iniblihim. Tinawag ng babae ang kanyang sarili na Malia, ang tagapag-alaga ng ipinagbabawal na lupain. Ikinuwento niya ang pinagkanulo na tipan sa pagitan ng mga tao at ng sinaunang aswang, dating tagapagtanggol, ngunit itinulak sa kadiliman pagkatapos ng paglilinis. Malia, mahigpit. Ang mga aswang ngayon ay mga bangkay na walang kaluluwa. Ngunit ang kanilang mga ninuno ay mga espiritual na nilalang, isinumpa ng mga tao. Bong. So paano natin sila tatatakan? Malia. Dapat mong gisingin ang sinaunang espiritu sa loob mo. Ganap na buhayin ang anti-anting na may dugo at ang huling pagpapatawa. Pagtabang ng gabi, lumitaas Yanhi Amalanhig. Dumating ang gabi. Natutulog ang grupo sa nayon. Nanaginip si Bong na siya ay nakatali sa bilog ng mga bato. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo sa lupa at ang mga ugat ng puno ay bumabalot sa kanyang mga kamay. Nagulat na gising, umuungol, bahagyang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tatakbo palabas ng tolda si Bong, ang mga nakabaon na bangkay ay umaangat sa lupa. Sila ay amalanhig, mga bangkay na hindi nabubulok, isinumpa na muling mabuhay. Balbas, malakas na sumisigaw. Bumalik sila. Bumbangon sila. Narinig ang putok ng baril. Mabagal ang paggalaw ni Amalanhig, ngunit hindi nahuhulog kapag tinamaan. Si Malia ay sumisigaw. Malia. Walang baril. Natatakot lang sila sunog at ang kabustuhang mabuhay ng mga tao. Agawin ni Bong ang sulo, sumisigaw. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay kumikinang na berde.
Isang amalanhig ang dumampi sa kanya, agad na nag-aapoy. Ang pangkat ay tumitigil. Year blood experiment. Sa susunod na gabi, pumayag si Bong na isagawa ang buong summoning ritual. Nakaupo siya sa gitna ng bilog na bato, tumutulo ang dugo sa anting-anting. Binibigkas ni Malia ang sinaunang incantation. Ang mga nakapaligid na puno ay sumisitsit na parang nasusunog. Kapag ang sinaunang espiritu ay nagising, walang nakakaalam kung ang summoner ay siya pa rin mismo. Bigla, lumipad sa mga ulap ang isang nilalang na aswang. Inagaw si Bong palabas ng bilog. Nataranta ang lahat. Nagpaputok si Balbas, walang magawa. Naputol sa itim. Katahimikan. Iyan isona ay pagitan ng buhay at kamatayan. Nagising si Bong sa isang parang panaginip na lugar, isang lugar na madilim ang ilaw sa gitna ng kabuluhan. Sa harap niya ay isang kumikinang na figura, ang kanyang ninuno, isang mandirigmang tao na may maitim na balat at mga mata na nagniningning na parang mga bituin. Ninuno, hindi ikaw ang may sumpa. Ikaw ang tagapagmana ng huling apoy. Malakas na sigaw ni Bong. Pumutok ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Mabilis na nagbago ang eksena, mga larawan ng mga nilalang na nagliliyab mula sa loob palabas. Iyan ay pagbabalik. Kung paanong inakala ng mga sundalo na patay na si Bong, nagkaroon ng malakas na ingay. Si Bong ay lumitaw, ang kanyang buong katawan ay nasusunog, ang kanyang mga mata ay nagbago ang kulay, ang kanyang buhok ay duguan, at siya ay may hawak na kalahating sunog na kahoy na sibat. Bong, sa mahinang boses. Hindi nila kayang pumatay isang taong dating dito. Mumiti si Malia. Umiyak si Bulik. Bulong ni Balbas. Balbas. Si Commander Tumbong ay hindi na isang normal na tao. Pero susi lang ang anting-anting. Upang masira ang sumpa, ang ugat ay dapat putulin. At ang ugat na yon, nasa sariling dugo ni Bong. Bawat hukbo ay may mga taksil. Ngunit sa mga digmaan laban sa kadiliman, ang isang maliit na kasinungalingan ay maaaring pumatay ng isang henerasyon. Maling impormasyon, yan nakakamatay and ibitad. Ang buong pangkat ay naghahanda sa pag-atras mula sa sinaunang nayon nang biglang iabot ni Bulete ang isang bagong mapa, di umano ay mula sa isang maaasahang mapagkukunan. Ayon sa mapa, ang pangunahing base ng aswang ay matatagpuan sa kanluran ng gilid ng kagubatan. Bulete, pabulong, umiiwas sa mga mata ni Bong. Nakuha ko sa kontak. Trustworthy. They turned deeper into a dark, gloomy, and baradong kagubatan. No sound. No wind. Malia walks behind, her face minded. Sealed TV, sakripisyo. Pagdating ng grupo sa target area, bahagyang umuuga ang lupa sa ilalim ng paa. Itinaas ni Bong ang kanyang ulo, walang pugad, walang bakas ng mga nilalang. Tanging ang amoy ng dugo at lumot. Bong, naghihinala. Hindi ito isang base, ito ay isang libingan. Biglang nabibitak ang lupa sa ilalim ng paa. Ang mga bisig ng amalanhig ay lumabas mula sa itim na putik. Ang grupo ay sinalakay mula sa lahat ng panig. Isang higanting itim na anino ang lumundag mula sa mga puno. Lumilipad ang pinuno ng amalanhig, may deform na hugis, ulo ng tao, mga pakpak ng paniki, kumikinang na pulang mata. Balbas, sumisigaw. Trap! Isa itong bitad. Takbo! Tumayo si Bulete, nanginginig. Bulete, humihikbi. Hindi ko alam. Gusto ko lang mabuhay.
Si Malia ay nagpatawag ng isang spell ng buong lakas, lumilikha ng isang proteksyon na halo sa paligid ni Bong. Ngunit siya mismo ay tinusok sa dibdib ng matalas na mga kuko ng halimaw. Siya ay mumiti, ang ngiti ng isang taong pinili ang kamatayan. Malia, tahimik. Ako ay isa sa kanila. Ngunit pinili kong ipagkanulo ang aking dugo dahil ang batang ito ang huling sinag ng liwanag. Tumingin siya kay Bong sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala, pagkatapos ay nahulog, nawasak sa abo. Gulo na loob pagkawala ng pananampalataya. Nakatayo si Bong sa nagnininas na bilog, hindi na kumikinang ang kanyang anting-anting. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, walang laman ang kanyang mga mata. Bong, pabulong, masakit. Kung totoo ang magic, bakit ka namatay? Kung umiiral ang sumpa kong gayon, bakit hindi ko maprotektahan ang sinuman? Kakalas niya ang pagkakatali ng anting-anting, itinapon ito sa lupa. Dugo mula sa kanyang sugat sa balikat ay bumagsak sa palawit at muli itong kumikinang. Ngunit sa pagkakataong ito hindi asul. Pula. Tulad ng dugo ng kanyang mga ninuno. Hindi ang magic ang nag-iwan sa iyo, ang dugo ang gumising. Iyan ay laban es pinuno, iyan ay taong walang magic. Ang pinuno ng amalanhig ay lilipad na sumisigaw, ang hiyaw ay nakakabasag ng earth drums. Si Bong ay may hawak na kutsilyo, kusang sumugod. Si anting-anting ay hindi epektibo, siya ay napaatras, patuloy na nasugatan. Sinusubukang suportahan ni Balbas at Bulik, ngunit napaalis sila. Nagiging desperado ang sitwasyon. Naghahanda ang leader ng demonyo upang tapusin si Bong. Bong, panloob. Hindi ko kailangan ng magic, hindi ko kailangan ng legacy. Basta hindi ko hahayaang may mamatay ulit. Tumayo siya. Umaagos ang dugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit nag-aapoy ang kanyang mga mata. Pinahid niya ang sarili niyang dugo sa kutsilyo, sumigaw ng malakas, at sumugod sa puso ng demonyo, diretsong tumusok. Tumagos ang kutsilyo sa buto, at bumubulusok ang apoy mula sa mismong sugat. Ang halimaw ay sumigaw at sumabog sa pulang ilaw. Linihayag din ang bloodline, yan ang huling susi. Pagkatapos ng labanan, nang masira ang lahat, isang batang nayon ang lumapit, at binigyan si Bong ng isang lumang piraso ng katad, na may nakaukit na mga sinaunang karakter. Babae, pabulong. Ang may halong dugo, sa pagitan ng liwanag at dilim, ang tanging makakapagsara ng sumpa. Para sa iyo ang huling inapo ng taoistang mandirigma at ang reyna ng aswang na nagtaksil sa lahi. Natigilan ang lahat. Lumuhod si Bulik. Hawak ni Balbas ang mga balikat ni Bong, puno ng emosyon ang mga mata. Balbas, hindi ka normal na tao, pero hindi ka rin halimaw. Ikaw ang huling tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At kami ang iyong mga sundalo. Dulot muli ni Bong ang anting-anting, sa pagkakataong ito, mas malambot ang liwanag nito, parang maliit na apoy sa kanyang puso. Bong, malumanay. Hindi dugo ang nagpapasya kung sino tayo. Kung paano natin pinoprotektahan ang mga mahal natin. Hindi pa tapos ang sumpa. Ngunit sa unang pagkakataon sa kasaysayan, may nangahas na harapin ito ng walang takot. At ang taong iyon ay may pangalang ibinubulong ng buong kabubatan. Commander Tumbong. Kapag ang huling dugo ay bumagsak sa lupa, ang sumpa ay tahimik na lumiliit, tulad ng isang lumang sugat na ayaw ng dumugo. Ngunit walang tagumpay ang tunay na permanente. Tanging ang mga kaluluwa na tututong mamuhay kasama ang mga peklat. Iyan ay panghuling sealing ceremony.
Si Bong at ang natitirang mga taga-nayon ay nagsasagawa ng ritual ng pagtatatak sa intersection ng kabubatan at mundo ng mga tao. Wala na si Malia, ngunit nananatili ang kanyang anting-anting. Isang bilog ng mga bato ang muling itinayo. Ang anting-anting ni Bong ay inilagay sa gitna, bahagyang kumikinang habang ito ay dumampi sa lupa. Young girl, pabulong. Hindi namin pinapalayas ang mga demonyo, tinuturuan namin ang isa't isa kung paano mamuhay nang hindi sila tinatawag pabalik. Si Bong ay nagsisindi ng lumang sanga ng kahoy. Maliit ang apoy ngunit ito ay nasusunog magpakailanman. Mabagal na umiikot ang eksena, bawat tao ay yumuyuko, bawat sinaunang karakter na inukit sa bato ay kumikinang na malabong parang apoy ng multo. Lena desisyon ng survivor. Pagkalipas ng ilang oras, si Balbas ay nakaupo sa isang kahoy na barong-barong sa tabi ng batis, nag-aayos ng sirang baril. Bulate, nakasuot ng sibilyang damit, ay nag-aayos ng mga mooncake sa isang tray, nakangiti. Bulate, nagtatawanan at nag-uusap. Nagbukas ako ng bakery sa palengke. Maraming customer, lalo na ang mga balo. Balbas, tumawa ng mariin. Ako naman. Bumalik ako para magturo ng martial arts sa mga bata. Turuan sila kung paano sumuntok sa isa't isa para mabuhay, hindi para pumatay. Bumalik sila, nakatingin kay Bong, ngayon ay nakasuot ng magaspang na tela na Amerikana, hindi na nakauniforme, nakaupo sa harap ng kahoy na bahay sa gilid ng kabubatan, tahimik na inukit ang isang piraso ng kahoy sa hugis ng maskara. Sa kanyang balikat, ang anting-anting ay isa na ngayong simpleng kadena, parang isang murang alahas. Bong, tumingin sa kabubatan. Kung isang araw babalik sila. Hanggat naririnig mo ang tawag, lalaban tayo ng magkasama. Balbas, panandang pandagdag. Bulate, in unison. Laging handa, Commander. Iyan yung hangganan esi pagitan ng dalawang mundo. Naglalakad si Bong sa kabubatan sa dapit hapon, walang armas, na may lamang isang maliit na patpat at isang bag ng mga halamang damot. Ginagamot niya ang isang sugatang jakal, bumuhit ng mga simbolo na may uling sa mga bato malapit sa batis. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga puno. Huminto si Bong sa harap ng isang malaking puno ng kahoy, inilagay ang kanyang kamay sa lumang ukit. Walang nagsasabi sa kadiliman na nawala ito. Matuto lang tayong mabuhay ng hindi nagagalit. Umalis siya. Dahan-dahang umatras ang kamera mula sa puno. Lumapit ang gabi. Tahimik ang kagubatan. Nagwawalis ang kamera sa matataas na damo, humihip ng mahina ang hangin, pagkatapos ay huminto sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang matandang puno. Isang pares ng mga pulang mata ang biglang kumislap, nakatingin sa kung saan dumaan lang si Bong. Bahagyang kumukurap ang mga mata pagkatapos ay tuluyang mawala sa dilim. May mga bagay na hindi namamatay. Maghintay lang sila na makalimutan ng mga tao. Commander Tumbong. Babalik. Kapag ang hangganan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay muling nilabag.